Hey, here. First of all, congratulations to the entire cast for this movie. My first question is for Direk. Direk, when you received the script, what was your, well, kind of nasabi na it's inspired ng isang Hollywood film, pero it's original story written by Queen Can. Yes. When you got the script, the story itself, ano yung naging vision mo para sa pelikula? Thank you sa tanong. Mahalaga yung tanong. Well, for one, napanood ko yung Magic Mike long time ago. Ang tanging naaalala ko na lang sa Magic Mike ay yung pagsasayaw. So when I received the script of Queen Carillo, the very first thing na pumasok sa utak ko is how to make this different. Kasi kung napansin natin, o kung pagkapanood ninyo ng pelikula, I'm sure hindi natin maiiwasan na bumalik sa ating alaala yung macho dancer ni Lino Broca, yung midnight dancer ni Mel Choclo, even yung anak ng macho dancer ni Direk Joel Lamangan. So, technically, or structurally, ganun yung ano eh. So, baka, kasi syempre, ang tawag dito, ito yung kwento nitong mga lalaki na nagpe-perform sa club. Now, nung nabasa ko yung script, naghanap ako kaagad ng paraan para may maialok naman kami na bago. Ang unang title talaga nitong pelikula na to ay Sin City or City of Sin. So doon ako naglaro. Ano ba yung pwede kong ilatag? Ano ba yung pwede kong ialok na bago? Kasi sino ba naman ang tatapat sa macho dancer ni Lino Broca? Di ba? So kailangan meron akong maibigay na bago. Ganon din kay Queen. Nung sinusulat niya, sabi ko, kinakailangan may maibigay kang bago rito. Punta muna ako dun sa script. Nung nag-usap kami ni Queen, sabi ko sa kanya, itong kwento na ito ay naikwento na noon pa. Kanya lang, ang bago rito ay dahil babae ang nagkukwento. Bilang isang babae, ano ang maiaalok mo na bago? And mapapansin natin, siguro isang kakaiba dito sa pelikula na ito, makikita natin na babae ang nagpapaikot sa mga lalaki. So yun yung take ni Queen. So dito, siguro mapapaisip kayo, ano ba itong mga babae? Sila ba ang gumagamit o sila rin ay nagagamit? So yung dichotomy ng gamitan. Sino ba ang gumagamit ng gagamit? Siguro yun ang isang bago na, yun ang take ni Queen bilang isang babaeng writer. Sa akin naman bilang isang direktor, nung una kong binasa, naghanap ako ng metapora kung paano ko ito ikukwento. Ang nahanap kong metapora para ikwento ito ay yung kwento ni Icarus. Kung familiar po kayo sa Greek mythology, si Icarus po, nakulong siya sa tore. Para makalaya siya dun sa tore, kinailangan niyang ipunin yung mga nalalaglag na pakpak ng mga doves. Tapos ang ginawa niya, pinagdikit-dikit niya, gumawa siya ng artificial na pakpak para lumayas doon sa tore. Unfortunately, nung paglipad niya, sumikat ang araw. Sa sobrang tindi ng init ng araw, nagmelt yung pinandikit niya doon sa mga pakpak at bumagsak si Icarus. Now, so originally it was Sin City and then naging Mapanukso. Importante sa akin yun kasi dito sa pelikulang ito, ang ginamit kong tukso ay yung syudad. Hindi lang yung mga babae, hindi lang yung trabaho nila, kundi yung syudad mismo. Mapapansin niyo sa pelikula, yung city from the outside is beautifully photographed. Yung tipong pag tinignan mo yung syudad, galing ka sa taas o kung saan ka sa malayo, napakaganda. But from the inside, the city is always undergoing construction. Laging binabago, laging inaayos, laging nire-retoke para magmukhang maganda at mapag-akit. I think that is one of the statements that I placed in the film visually. So, yun siguro ang isang
yun siguro ang isang personal touch na nilagay ko doon sa pelikula. Okay, salamat Direk. And yung second question ko is for the cast. Kanina you were asked kung na-turn on kayo sa mga eksena, and sabi nyo it's really hard because may camera, may crew, and of course the directors there. So ang question ko to each and everyone, how easy, o gaano kadali, o gaano kahirap magpa-sexy sa harap ng camera? So can we start with Ethan and Maganda? Thank you. Sa akin, nahihirapan ako pagka umpisa pa lang. Pero kasi pag nasa kalagitnaan ka na ng pagpapasexy mo, kumbaga mas mafe-feel mo na eh. Mawawala na yung hiya, tapos, ayun, nagagawa ko ng maayos yung kailangan ipagawa. Direct, ganun. Siyempre po at first, sobrang mahirap kasi yan, papakita ka ng katawan, pakita ka ng puwet. Ako na, first project ko is silab na napakita pa ako ng frontal. So, after ng silab, sabi ko, wala, nakita nyo lahat eh. So, komportable na ako. Well, for me po, as a babae, kahit gaano ka nakatagal na nagpapasexy, mahirap po siya eh. I mean, syempre parang every movie, iba-ibang directors, iba-ibang tao yung nandun. So parang iba pa rin yung nakikita nila personally compare sa nakikita lang sa movie. So para sa akin is sobrang hirap po talaga maghubad or magpa-sex. I agree with Rika because honestly sa sarili ko hindi ko naisip na sexy ako. It's really funny because sometimes I'll watch yun nga yung mga movies ko or I'll see my photos in photo shoots. Isipin ko, hala nagawa ko pala yun. Kasi it's hard to like imagine myself as like a sexy person. But yeah, when you're in the scene and you're in the zone and kaya it's very important that you have a connection with the directors or sa prod and pati sa co-actors mo kasi that's what's gonna make the scene more believable is when you have like open communication na okay, ito yung gagawin natin para maging maganda yung ginagawa natin. Kasi it's really teamwork, hindi lang ikaw yung nagpapasexy. Like you need to help each other na magpa-sexy. Ayun. Sa akin po siguro mahirap din po kasi nagpapasexy lang ako dati sa TikTok lang kaldag-kaldag. Pero ngayon, tsaka before po, bago po ako mag-Viva, ang nakakita lang po sa akin pag nakahubad ako, mama ko lang po minsan. Ayun lang po. Kaya meron na ito pong syempre po, step by step din po, parang maano mo rin po yung sarili mo na magpa-sexy sa camera. Ayun po. Ngayon, mahirap po kasi syempre maraming tao din sa set and ayun, nakahubad ka. Tapos ayun. Alright, maraming salamat. And good luck to your film. Also Direk, thank you. Thank you very much. Okay, the next set of questions will come from Mark Magnia from Maganda Ba Movie. Down here po. At the center. Hi guys. So, yung first question ko is kay Direk. Ngayon na tapos na yung pelikula na nagawa nila, gusto ko na malaman kung ano yung parang, when you were doing this film, ano yung limitation na na-encounter mo na if you think natugunan ito nung ginagawa pala yung pelikula is mababago pa yung output, yung end product. Ano yung limitasyon na yun na saan is natugunan? Limitasyon in terms of anything na parang kumbaga meron bang limitation ka na na-encounter when making the movie? I'll be honest, lahat naman ng pelikula, pag gumagawa ang isang director ng pelikula, meron mga limitasyon, unforeseen limitations sa set. Siguro ang pinaka-grabing hinarap ko dito sa pelikulang ito, sapagkat I was given a certain number of days. I'll be honest, I was given 5 shooting days. And then within that 5 shooting days, yung isang shooting day hindi nagamit. Kasi nagka-problema dun sa location. So,
technically, lahat ng mga eksena doon sa unang araw, dahil hindi nagamit, uulitin ko lahat ng mga eksena, mapupunta doon sa remaining na 4 days. Yung ganon. And thankfully, natapos namin siya. Natapos namin siya nang walang additional number of shooting days. Kasi kawawa din naman ng producer kapag nagdagdag ka ng isa pang araw o 2 araw pa para mag-shoot. Wala na yun sa budget nila. Pangalawa, ang isa talagang tinututukan ko kasi importante sa akin yun eh. Importante sa akin na malinaw ang kwento ng pelikula. Malinaw ang kwento na sinasabi mo. When I saw the film, tapos iniisip ko lahat ng mga problema na pinagdaanan ng project na ito, I was so happy. I was so happy kasi kahit papaano yung kwento na ilahat ng maayos. Siguro I will consider it a failure. Siguro manliliit ako sa sarili ko kapag pinanood ko siya, tapos pinanood ko walang kwento, walang kwenta. Yun po. Ang basehan ko lagi is kinakailangan malinaw ang kwento na gusto ko iparating, malinaw ang mensahe ko na gusto kong iparating sa mga manonood. Which is direct